Alhamdulillah, limang. Kailangan ko pa ng 3. May mga nakausap. Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mga manonood, please click nyo ng Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So nandito muna tayo guys. Relaxing muna tayo. Papakita ko muna bago tayo magsimula. Yan. Nandito tayo sa condo. Sa may BGC. Yan. Yan. Para maiba naman guys. Oh, yan ha. Oh. Simulan muna natin. So yun guys. So ang topic natin ngayon for today's video, Idol Robin Padilla. Doble kayod na sa paghagilap ng boto para protektahan itong si Pastor Kibuloy. Yan guys, yan ang mainit na balita kasi nag-press con nga itong si Idol Robin Padilla regarding sa kanyang pangangampanya. Talaga guys, iba no? Iba talaga ito si Robin Padilla. Naging pipi na, naging bingi pa, at naging bulag pa sa mga naging biktima dahil di umano itong si Pastor Kibuloy. So again guys, lagi ko sinasabi to, hindi pa guilty si Kibuloy. Pero sa dami ng lumalabas na mga witness, mga resource person na biktima di umano ni Pastor Kibuloy, parang napakahirap isipin guys. Napakahirap isipin na lahat ng ito invento. Di ba? Opinion ko lang to guys ha. Na kakusapin mo lahat ng tao, iba-iba. Di ba? May, yung huli sa Canada, sa Singapore, meron pang Ukrainian, may US, at meron dito sa Pilipinas. Kumbaga, ang dami na ang dami ng mga witness. So ngayon, ito si Idol Robin Padilla, di ba? Na wala lang ginawa kundi pagtanggol lang itong si Pastor Kibuloy. Ang masaklap nito guys, nag-a-attend siya ng hearing, hindi naman niya inuusisa, di ba? Hindi naman niya inuusisa yung mga biktima para patunayan na nagsisinungaling sila na hindi guilty si Pastor Kibuloy. Kaya ngayon, pilit niyang nilalaban si Kibuloy para wag i-contempt o i-arrestuin. Kasi guys, ang purpose ng contempt, ikukulong siya sa Senado pero temporary lang yan. Kasi nga, hindi siya pumapasok, di ba? Hindi siya uma-attend. 3 beses na siyang pinapunta, inimbita, hindi siya dumarating. Di ba? Wala siyang respeto sa Senado, wala siyang respeto sa batas. Kasi legit yan guys, yung in aid of legislation na ginagawa ni Senator Ontiveros sa kanyang hearing. Kasi kung hindi yan legit guys, pwede naman sila lumapit sa korte para ipatigil yan. Kaso kung legit nga yan, yan ang kapangyarihan ng Senado. At kasama yan sa trabaho nila na kung saan kung may nagmamatigas, kailangan ipatawag. Dati nga, di ba? Napatawag ngayon si dating presidente, Ninoy Aquino. Di ba? Noynoy Aquino, guys. Di ba? Nagatin dyan. Sabi nga ni Ontiveros, di ba? Sila Vic Rodriguez, Executive Secretary. Si Lucas Bersamin, mga general at mga iba pa. Ang dami na nag-a-attend. Nire-respeto nila ang Senado. Ang hindi natin maintindihan dito kay Robin Padilla, di ba? Membro siya ng committee at taga-gobyerno siya. Bakit ayaw nilang ipairal ang kanilang kapangyarihan? Na para pang ginukonsinti pa itong si Kibuloy na wag umattend, di ba? Kasi yun ang mga batikos na mga pro-Kibuloy tsaka mga Duterte, di ba? Sabi nila, hindi, dalhin nyo sa korte, wala dyan. Huwag nyo dalhin dyan sa Senado, di ba? Yan ang sinasabi nila. Pero meron na rin siyang kaso sa korte. Actually, kinasuhan na siya ng qualified trafficking. Mabigat yun guys, wala yung piyansa. So ngayon, ito nga, nagsabi na siya na may boto na siya. Nakaliman na daw siya guys. Itong si Senador Bongo, Amy Marcos, di ba? Cynthia Villar, at siya, at kasama na itong si JB Ejercito. So, nagtataka tayo, di ba guys? Yung mga nagsabing pumirma na daw, suportado nga yan na natanggalin na nga ay na wag nang i-contempt o arrestuin si Pastor Kibuloy. Hindi naman umattend guys. Yung hearing. Di ba? Kahit online lang. Pwede naman, di ba? Online lang. Mag-attend sila. Di ba? Kahit nasaan naman sila, kung may online sila, pwede naman sila mag-attend. 3 beses na guys. Di ba? Hindi na reasonable. Sa una, pwede kang mag-reason.
Sa pangalawa, mga medyo pwede pa kung busy sila, may mga committee rin silang inaasikaso. Pero sa pangatlo, I doubt, di ba? Kung talagang ayaw nilang pumunta. Di ba? Pang-apat na yan sa susunod, guys. So ngayon, pinagmamalaki nga ni Robin Padilla, naka-5 daw siyang boto. So narito, guys, pakinggan muna natin yung kanyang press con. Itong si Idol Robin, kung saan pinagmalaki na nga niya na may 5 ng senador kasama na siya na pumirma, di ba, para wag i-contempt si Kibuloy. Right? Pasok, Idol. Ngayon, nakakalima. Alhamdulillah, 5. Kailangan ko pa ng 3. May mga nakausap na ako. Personal akong tumatawag. Personal akong humihingi ng kahit na 5 minutes doon sa mga membro. Mayroon pa akong bukas, mayroon pa akong Sabado, Linggo. Sana mapagbigyan pa tayo ng mga hindi pa nagsasabi ng hindi sila pipirma. Yung guys, medyo dumidilim na, ha. Ganyan ang itsura na. Napakalaking bahagi ito. Kasi democracy tayo eh. Katulad nitong kay Ma'am Senator Risa Ontiveros, sa malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, ako talaga nakikiusap lagi sa kanya at humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na gusto ko siyang sagasaan o ano, kung hindi yun ang pangalan ng demokrasya dito sa Senado. Kaya ano man ang kahinatnan nitong aking motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito sipyo, hindi ito usapin ng kaibigan ko si Pastor. Hindi yun, walang ganong klaseng hiwalay yun. Ang aking paniniwala dito, ito ay nasa DOJ na. Hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag nang dalawang sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Merong palagay. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin ng umaabot sa iskandalo, parang para sa akin, malinaw na, parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, magkakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi ang papunta na to hindi na, wala na kay pastor yung napupunta na doon sa buong organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon, sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. So yun guys, napanood nyo, di ba? Iba talaga to si Idol Robin Padilla, di ba? Talagang may pagtanggol lang itong si Pastor Kibuloy. Itong sabi niya, di ba, parang pinapasok na daw. Di ba? Yung separation of state and church, di ba? Bakit ganun daw pinapasok? Hindi ba niya maintindihan na may separation nga ng church at saka ng government? Pero siyempre, mayroon din siyang pananagutan dahil criminal nga to case, di ba? Ang sinasampa ng mga biktima, di ba? Yung human trafficking, abuse, di ba? At kung ano-ano pa mga kasong pinupukol sa kanya. At bakit nung kay Senior Aguila, di ba? Galit na galit din siya, di ba? Ganun din naman to, di ba? Meron din yung sariling religion, di ba? Sekta. Itong si Senior Aguila, bakit ngayon parang iba? 'Di ba? Yung trato nila dito kay Pastor Kibuloy, parang napaka-special naman, parang above the law siya.
Kaya nga, itong mga senador na to, di ba? Si Cynthia Villar, guys, alam naman natin, kaya siguro yung pumirma, ang reason niya, dahil mabait daw, itong si Pastor Kibuloy. At bukod dyan, siyempre, alam naman natin, tinulungan siya nung tumakbo yan, 2019, bilang senador. So, may utang na loob din siya, kagaya ni Robin Padilla. Di ba? So, bukod doon, kaibigan na talaga niya itong si Pastor Kibuloy. Mabait nga daw. So, ibig sabihin, porket kaibigan, hindi na suportado mo na kahit ano pang ginawa, hindi na kailangan managot sa batas. Parang ganun ang lumalabas, guys. Dito ay Cynthia Villar. Ang sumunod itong si Bongo, di ba? Eh, hindi na tayo magtataka kasi kay Duterte to. Pag sinabi mo Duterte, BFF, Kibuloy yan, di ba? Kaya huwag mo na masyadong pagtakahan yan. Di ba? Si Idol Robin, sugado na, siya na yung namumuno ngayon. Si Amy Marcos, walang naman natin, di ba? Kahit sinabi na ni BBM na kailangan yung warap na nga itong si Pastor Kibuloy sa Senado at sa Kongreso, ganun pa rin, kontra pa rin sa kanyang kapatid, na maraming kinukontra sa kanyang kapatid na itong si President Bongbong Marcos. At yung mga natitira, guys, di ba? Ang mga natitira, si Pia Cayetano, yan, medyo delicate yan. Sila Nancy Binay, tinulungan din yan ni Pastor Kibuloy. In-endorse din yan. Si Grace po, malamang hindi. Si Rapitul po, alam natin, hindi rin siya pipirma dyan. Sino pa? At sila guys, Mark Villar, hindi natin alam kasi nanay niya si baka ma-influensyahan ni Cynthia Villar yan, guys. At sino pa ba? Sila Loren Legarda, Coco Pimentel. Si Loren Legarda, guys, in-endorse din yan ni Kibuloy. Pero habang naglalakad ako papunta dito sa BGC, guys, may biglang lumabas na breaking news. Di ba sabi ni Idol Robin, 5 na sila. Cynthia Villar, Bongo, Amy Marcos, siya, tsaka si JB Ejercito. Pero di guys, ito, breaking news lang, nag-withdraw ng suporta o pirma itong si JB Ejercito. So sabi dito sa Inquirer.net, just in, Senator JB Ejercito withdraws a signature on the document seeking to reverse the Senate panel's request to arrest alleged rapist Apollo Kibuloy. In a message to reporters, JB Ejercito says, his decision came after a careful review of the facts, witness testimonies, and additional information such as allegations of rape during the last committee hearing. So, yun ang sinasabi natin, guys. Pagkatapos niyang lipat lang natin, medyo madilim na. Oh, wait lang, guys, So, yun ang sinasabi natin, guys. Dahil hindi sila nag-a-attend ng hearing at ngayon na-review daw niya, napagtanto niya siguro na mabigat, di ba? Yung inaakusa kay Pastor Kibuloy, kaya nagbago siya ng isip. So ngayon, bigo si Idol Robin Padilla na dapat 5 na, guys, naging 4 na lang. Di ba? Naging 4 na lang sila. Isang mismo nagsabi, nahihirapan daw siya ngayon. So, 8 kasi kailangan, guys. So, ngayon, 4 ulit ang kailangan. So, sana manindigan, di ba, yung mga senador. At supportahan natin, guys, itong si Senador Ontiveros na ipaglaban kung ano yung tama. Hindi naman natin kagaya na sinasabi natin, itong si Pastor Kibuloy ay guilty pa. Mas maganda yung magkaharap-harap muna sila, di ba? Para malaman natin. Alright, guys, medyo dumidilim na. Ano naman tayo yan. Abangan nyo susunod ko vlog. Thank you very much.